mga kadit ang update sa ating pinap-overhaul na Rossi. Yo, what's up mga kadit? Ayan, good morning po sa inyong lahat at mayroon tayong ina-assemble ngayon na Rossi 125 ngayon. Ito po ay na lost thread ang spark plug thread, kaya yun binaklas ng may-ari at tayo lang ang magbubuo ngayon. So napaayos na niya yung head, napamachine shop na niya. So ngayon ay ating bubuuin na lang. So pero bago natin siya buuin ay kailangan muna natin siyang linisan. Ayan. And then since na baklas na rin lang naman nila ay atin pong papalitan na rin yan ng bagong valve seal para mas maganda, palalapatin natin ng ayos ang kanyang valve. And then linis na rin yung kanyang piston, double check na rin kung may tama na ang kanyang mga rings. So nagsuggest ako na palitan na rin yung isang buong piston para bago na sana, kaso ay tight budget ang may-ari, kaya ang suggest niya ay ibalik na lang muna. So ang nabili lang niya ay mga gasket at saka valve seal, kaya yun papalitan na lang natin siya ng mga gasket at saka mga o-ring para maging maganda ulit ang kanyang compression. Ayan. And then after natin ma-cleaning yung mga carbon ay tayo naman ngayon ay magbabad natin para masigla. Okay, let's do it. So ito na mga kadit, saglit lang nating hinasa ang ating exhaust valve. Wala na siyang leak, hilamos-hilamos lang dahil lapat pa naman yung kanyang exhaust valve. Okay, so sa intake valve naman tayo, hasa ulit tayo ng ating valve.
Okay mga kaduit, goods na ang ating intake valve. Wala na siyang singaw. So after natin maghasa ng ating mga valves ay magpapalit naman tayo ng bagong valve seal para sureball na wala talagang leak at walang magiging usok after nating magawa. Yan, palit na tayo ng bago. Sa pagpapalit pala mga kaduit o pag-install ng bagong valve seal ay lagyan nyo, dukdukan nyo ng kaunting langis yung pinakadulo ng valve seat para magkaroon ng valve guide, para magkaroon siya ng kaunting lubrication, hindi magkaroon ng damage yung ating bagong valve seal. Ayan. And then para smooth din siyang may pasok dyan sa kanyang valve guide. Okay. And then sa pag-install naman natin ng ating mga valve ay lagyan din natin ng konting langis yung pinakakatawan ng valve para magkaroon ng lubrication habang hindi pa umakyat yung langis dyan sa kanyang head. Ayan. Para hindi agad ma-worn out yung ating bagong valve seal. At sa pag-install naman ng ating mga valve lock, so mas maganda kung bumili na rin kayo ng tools para sa pantanggal ng valve lock at pang kabit ng valve lock. Ayan. So bumili na rin tayo yan para hindi na tayo nahihirapan. Dati kasi ang ginagamit natin yung mga socket wrench o kaya yung T-wrench natin, tapos nilalagyan lang ng basahan o kaya plastic. So medyo hassle pa. Unlike nang meron kang tools, ayan, isang diin mo lang ay pasok na agad. Ayan. Lalo pag stock spring lang, siyempre malambot lang yan, kaya kayang-kaya nating idiin ng kamay. Ayan. So yan, at mag-install naman tayo ng ating piston. Nilinis natin yung piston niya para mas maganda. So hindi man bago ay at least nalinis natin at na-correct natin yung mga position ng mga rings niya. Yan, sa pagkakabit ng piston meron naman niyang dot. Makikita nyo yung dot. Yun yung palatandaan na yun yung para sa exhaust. So kung may in, yun din naman yung papunta sa intake. So yun yung doon yung ma-determine yung position ng kanyang piston o kaya sukatin nyo kung ano yung mas malaking sukat simula sa gitna, ayun yung exhaust, at yung mas maliit na sukat simula dun sa gitna, ayun naman yung sa intake. Okay, install na rin tayo ng ating bagong base gasket para mas maganda. Ayan, pag bagong base gasket, huwag na kayo maglagay ng pandikit kasi nakakasama pa yung pandikit dahil bumabara sa bomba ng langis. So ang gawin nyo, ilagay nyo lang, basahin nyo lang, pwedeng grasa para lumapat din mas maganda. Hindi makakatakbo kung ka. At sa pag-install naman ng ating block ay lagyan nyo rin po ng konting lubrication yung ating cylinder block, yung loob. Tapos yung mga rings patakan nyo rin ng langis. Kailangan po yung bagong langis para mas maganda, para maiwasan po natin yung pagkayod ng mga rings dun sa cylinder wall natin
once na nag-restart tayo, kasi hindi agad akit ang langis niya na eh. Ensure din po natin na kompleto yung ating dalawang dowel dyan sa ilalim ng ating block sa makina para maiwasan po natin yung pag misalign ng ating block. Ating timing chain guide. Huwag nyo rin kalimutan mga kaduit na mayroon niyang dalawang dowel dyan sa pagitan ng head at saka ng block para hindi siya mag-misalign. Yung kapatid yun ano? Okay, so nakabit na natin ang head. Assemble naman tayo ng ating yung timing pala na ito. Mga kadit, kabit na tayo ng camshaft at saka rocker arm natin. Asi, di ba kasi tumurusi talaga eh. So ayan, timing natin. So itong butas dito sa harap. Ang tamang timing ng kanyang camshaft ay nasa harap yung bilog na malaking butas, and then yung dalawang butas na nasa bandang baba ay tatapat nyo naman sa edges ng ating head. Kailangan maka-align siya para saktong-sakto siya na naka-timing. Para ma-sure, kailangan tudyohin dito yan. Okay. Saan na yung dowel natin isa? So mayroon din yan dalawang dowel dyan mga kadoid sa ating rocker arm asi at saka yung ating head. Ayan. Sa pagitan yan may dalawang dowel. Kailangan huwag nyo rin kalimutan yun. Okay. Yun natin.
Oh, diba? Sabi ko siya eh. Ito level dito dapat lang yung naman yun eh. Okay, tuning naman tayo. Tune up. Tune up. Ang tapit clearance na ilalagay natin mga kadwits ay sa is 8, 0.06 sa intake and then 0.08 sa exhaust. So yan po yung nilalagay kong tapit clearance o valve clearance sa mga Mio Sporty, mga scooter. Kalimitan yan nilalagay ko. Yan yung yung kaya ano, parang sama ng tulog do. Yung rusi dyan. No? Parang pakat na eh, usok na pati. Sabi niya, bago chill din eh. Okay na mga kadwit, tapos na tayo mag-tune up, mag-set. So, lagay na natin ang valve cover. Tornilyo pre. Ito na mga kadwit ang update sa ating pin-up overhaul na Rossi. So anong nangyari dito, na loose thread ang kanyang spark plug thread, kaya ang ginawa, pinaklas nila tapos pina-retread. So syempre pag pina-retread, pag binaklas ang head, kailangan mo na lang palitan ng mga gasket. Ayan, pinalitan na namin ng mga gasket, nilinis, pati valve seal pinalitan ko na rin. Yun nga lang, hindi na napalitan yung piston kasi medyo tight budget yung nangyari. So okay na, ayun na, ganda na. Dati walang minor yan, no? Yan, walang minor. So ngayon ganda na ng minor. Naka medium adjustment lang siya. Singawin, sabi ko nga sa kanya, pagka hindi nawala, doblehin niya yung asbestos, yung gasket. Okay na mga kadit, tapos na tayo dyan. So yun lang, thank you very much, God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy support at panonood sa ating mga video. Thank you.